talaga ng mukha mo, ha? Lumayas ka nga dito, ha? Lumayas ka! Lumayas ka! Ikaw talaga ang wala sa bahay na to! Puro kamalasan! Amanda, Lucina! Ako yung pinagkagawa mo! Ano ba? Sino ang pangalan ko sa'yo? Akala mo ba? Akala mo kung sino kang malinis, ha? Alam ko na ng baho mo! Ipokrita! Hayop ka! Tama na! Ano ba pinag-aawayan nyo? Yan, yung babaeng yan! Puro ka pa, buya! Nakita mo na sa internet! Nakita mo yan, ma? Ha? Kita mo! Lucinda, totoo ba ito? Wala akong pakailan. Palayasin mo yan, ma! Kundi ako ang aalis! Pag-usapan natin to. Eh, wala nang dapat pag-usapan! Mamili ka! Siya o ako! Hindi naman pwede magsama sa bahay na to! Sinisira niya ang pangalan ko! Walang aalis dito! Huwag niyo nang problemahin yan. Siya na ang piliin mo, Mami. Ako ang lalayas! Mayas ka talaga! Lucinda! Lucinda! Oh, ba't ang tagal mo? Maswerte ka, sumipat pa ako. O ano nga ba yung sinasabi mong gig sa probinsya? Wala. Kuya ko naghanap ng banda. Yung magaling daw mag-perform. Talaga? Hindi kami na lang. Sira ka ba? Nagtatago ka nga eh. Si tatay lang naman yun eh. Tsaka tingnan mo naman, nakakalabas din ako. So kami na lang. Nasabi nga ba ng tatay mo kung bakit siya nagtatago? Oh, nakasaksi daw siya ng krimen eh. Ayun, hinahunting siya. Anong krimen? Eh, basta huwag ka na maraming tanong. Kulit mo naman eh. O ano, tatanggapin mo ba yung alok? Oo naman. Kami na lang yun ah. Ano, tara na. Totoo. Maniwala ako sa'yo. Hindi, Mami, totoo talaga. Yung bodyguard na nagsabi. Sumisigaw daw talaga si Daddy. Eh, ano raw ang sinisigaw? Eh, hindi daw nila maintindihan. Basta, nag-alsa ng boses si Daddy kay Alicia. Ay, mabuti naman at nakatikim siya ng galit ni Leandro. Paglabas ni Alicia ng kwarto, naluluha-luha. Ay, nako, kulang pa yun sa niluha ko sa daddy mo. Buti nga sa kanya. Alam niyo, hindi ako magtataka kung puputulan ng sustento ni Daddy ang mga yun. Sana maputulan na. Makikipagpustahan ako sa'yo. Kakapit yan si Alicia sa ibang lalaking mayaman pag nagkataon. Pustahan tayo. Amanda, hindi pwedeng basta-basta na lang nating papabayaan yan si Lucinda. Mas mabuting wala na tayong sakit ng ulo. Akala ko, nasolve mo na yung problema ni Lucinda. Lalong magwawala yan. Ngayon na wala na siya sa poder natin. Mami, nagluloko din naman siya nung dito siya nakatira. Mas gugustuhin ko na magwala siya habang wala siya dito sa bahay na to. At least masasabi natin na hindi natin siya kontrolado dahil wala siya dito. But, ano na lang sasabihin ng daddy mo? Ipinagmamalaki ko pa naman na buo ang ating pamilya. Si Daddy pa pinoblema niyo, alam naman ng buong publiko ang kababuyang pinagagawa niya. Eh, Amanda, siguro, hindi naman niya sa kagustuhan yun, no? Diyos ko, Mami, pinakita ko yung litrato sa harapan niyo pa. Ano, may sinabi ba siya? Hindi, wala siyang sinabi. Hindi naman natin siyang binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Mami, pwede ba? Huwag na kayong mag-guilty. Kayo na mismo ang nagsabi, walang lalayas. Pero siya mismo ang kusang umalis. Pwede mo naman sabihin kay Daddy na nilayasan niya tayo. Amanda, ayokong nangyayari sa atin ito. Mami, ayaw niyo ngayon nangyayari. Pero nangyayari sa ayaw at sa gusto ninyo. Kailangan malaman ni Lucinda na hindi tama yung ginagawa niya. Ayos na ba sa'yo si Alberto? Hindi pa. Pero binibigyan ko siya ng 5 araw at sigurado may pag-ayos din yan sa akin. Ay nako, alam mo ba, may tumawag na naman sa akin. Nakatanggap daw siya ng litrato ni Lucinda sa internet. Ay, grabe. Alam mo, hindi ako magtataka kung umabot yan sa press. Ay nako, well, we have to preempt that. Marami ka namang kaibigan sa press, hindi ba? We'll have coffee. 2 na. Thank you. Yun na nga eh. Yun ang ginawa ko buong araw. Nagtawag ako sa mga kaibigan sa press. Well, so how's Lucinda? Hindi ko alam. Hindi mo alam.
Hindi ko alam dahil pinalayas ko siya. Pinalayo. Ano ba yan? Baka lalo magkalat yun. Mawawalan ka ng control sa kanya, Amanda. Ay, mas malala pa ba siyang magagawa? Aside from that internet scandal? You can never tell. At least kung nasa inyo siya, mas monitor mo. Alam. Alam mo, ginawa mo ka walang yaan! Tingnan mo, animal ka! Teka muna! Ano ka ba? Huwag mo ko payayin dito. Anong ginawa ko? Anong ginawa mo? Ha? Hindi ba nakakaya yung ginawa mo sa akin? Ha? Tingnan mo! Teka muna. Di ba ikaw may idea niyan? Nakuha na ng videotape yung pagkatatalik natin? Ha? Pero hindi ko idea ipadala sa internet. Hindi ko ginawa yan. Kinuha mo sa akin ng videotape. Inuwi mo. Bangag ka nun. Ha? Nauna ka pa nagising sa akin eh. Hindi ka nga nagpaalam nung umuwi ka eh. Dala-dala mo yung videotape. Iniwan ko! Hindi mo iniwan sa akin. At saka si Raul ba naman ako na ipadala sa internet yan? Nakasama mo ako? Eh, paano napunta yan dyan, ha? Ikaw ang parating bangang. Ha? Baka ikaw nagpadala. Hindi mo lang matandaan. Hindi ako ulyanin. Kung naiwan mo sa kwarto ko yan, dapat binawi mo na. Eh, nung nakarambong pa natin, ginawa yan eh. Sinundan namin ang kapatid ng boyfriend mo, si Paloma. Nakita namin sa nagtatago si Panfilo. Yung tatay ng lalaking yun. Dinampot niyo? Hindi. Wala kaming warrant. Bakit dadaanin pa sa warrant, Chico? Abogada ang may-ari ng apartment na tinitira niya. Tama ka. Hawak nga ni Amanda si Panfilo. Nakatira si Panfilo dun sa apartment ng abogadang kaibigan ni Amanda. Yari na tayo. Itumba na natin sila lahat. Seryoso ka ba? Bakit hindi? Hindi na siguro kailangan humantong dyan, sir. Yung abogadang kaibigan ni Amanda, si Luella Quirino, dating may asawa, hiwalay. Pinatiktikan ng asawa niya si Luella para malaman mga kalokohan ito. Ito ang kinilabasan. Ako na nagsasabi sa'yo. Umuwi ka na. Gusto nyo kami mag-away ni Amanda araw-araw. Lucinda, okay, kung ayaw mong umuwi sa bahay, at least tell me saan ka nakatira. Sa ganun, mabisita kita. Huwag kayong pupunta sa akin, ako lang pupunta sa inyo. Hindi mo kayang mag-isa. Sino masabi? Pag nalaman to ng daddy mo, talagang ka. Gusto mo padalan ko pa siya ng picture ko sa internet na hubad-hubad eh. Anong gagawin mo sa buhay mo? Pati yung mga staff mo sa magazine na nagwo-worry na. Ano daw mangyayari sa kanila? Tinawagan ko na yung managing editor ko. Sinabi ko sa kanya, isasara ko na yung magazine. Lucinda, nasisiraan ka na ba ng ulo? Gamitin mo ang kukote mo. Hindi naman ako matalino, di ba? Pag kinukumpara niyo kami ni Amanda, si Amanda ang mas matalino. Mahal kita, Lucinda. Inaamin ko, maraming akong pagkukulang sa iyo. Pero hanap-hanapin ba kita ng ganito kung hindi kita mahal? Too late. Pag ganyan din ang sasabihin sa akin ni Daddy, yun din ang isasagot ko. Too late. Oh, huwag ka na lalapit. Diyan ka na lang. Narinig mo ako, di ba? Opo. Yung kaibigan ng kaibigan ko, nangangailangan ng driver. Interesado ka ba? Bakit po? Alam mo, kinagawian na ng gobyerno yung tinatawag na courtesy resignation. Yung bang
kusa ka magbibitiw kapag wala nang tiwala yung amo mo sa'yo. At para magkaroon siya ng pagkakataong humanap ng iba. Pwede naman po akong palitan ni Gov kahit kailan, ah. Mabuti rin sana yung may katawan mismo ang nagkukusa. Hihintayin ko lang na paalsin po ako ni Gov, ma'am. Attorney, hindi ko alam kung nasaan si Lucinda. Kung hindi siya ang tatawag sa akin, hindi ko malaman kung nasaan siya. Sarina, nakarating na sa akin yung lumabas sa internet. Wala akong lakas loob na sabihin kay Gov at ipakita sa kanya yung mga malalaswang retrato ni Lucinda. Wala bang ibang nagsasabi sa kanya? Hindi ko alam kung alam na nila Ernestina at Iluminada. Attorney, wag na lang natin sabihin sa kanya. Pag hindi ko sinabi sa kanya at alam niyang matagal ko nang alam, lalong magalit yun, alam mo yun. Pero attorney, ako ang mapapahiya sa kanya eh. Pinagmamalaki ko pa naman na isa akong mabuting ina sa kanyang anak. Bakit hindi mo na lang kami unahan? Ikaw na mismo ang magsabi kay Gov. Naku, attorney. Yan ang ayaw ni Leandro. Nung maliliit pa ang mga bata, sinabi na niya sa akin na wag daw akong lalapit sa kanya tungkol sa mga problema sa mga anak namin. Responsibilidad ko daw yan ng pagdisiplina sa kanila. Siguro nung mga bata pa sila. Pero ngayong mga may edad na, pwede na, hindi mo na kailangan kontrolin pa ang mga batang yan. Attorney, tulungan mo naman ako. Akong mapapahiya kay Leandro. Ngayon pang nagkaayos na kami. Sige. Sasabihin ko sa tamang paraan. Ha? Siguro mas mabutin talaga manggaling sa akin kesa naman kanila Iluminada at Ernestina. Sana lumabas itong kababuyang ito? Sorry, sir, pero kalat na po yan sa internet ngayon. Hindi kaya pakananan naman ito ni Carlos Valiente? Hindi naman ho siguro, Gov. Asturias. Hanapin ang babaeng yan at dalhin dito. Hindi na daw mahanap ngayon dahil hindi na siya nauwi sa kanila. Hanapin hanggang makita. Huwag titigilan. Pati yung lalaking kasama niya dyan. Yes, sir. Hanapin din! Yes, sir. I'll keep you posted. Ito muna kayo. Sabi ko na nga ba eh, hindi lalampas ng 5 araw, mga ipag-usap ka rin sa akin. Handa na akong makinig sa pakiusap mo. Ako? Makikiusap sa'yo? Aba, baliktad ata. Ikaw ang may problema, Alberto. Ikaw ang dapat makiusap sa akin. Malinaw, hindi ba? Akala ko ako lang ang may problema eh. Ikaw rin pala. Makikipaglaro ka lang ba o ano? Madami pa akong gagawin. Tulad ng pagbisita sa kaibigan mong si Luella Quirino, di ba? Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Eh ikaw, ano? Retrato niyong dalawa ni Luella. Ang sarap niyo naman magmahalan. Sino ba sa inyong dalawang lalaki? Hindi ako natatakot dyan. Wala akong pakialam kung malaman niya ng iba. Intindihan mo? Nasa akin ang negatibo niyan. Saan ka ba nagsuot? Marami pumupunta rito, hinahanap ka. Ang malas ko talaga sa buhay. Nagkaroon ako na ano. Nakainom ka ba? Lahat ng credit card ko pinutol. Napaya ako sa department store. Yung account ko sa bangko hindi na pinupondohan. Hoy, Lucinda. Ayaw kong pupunta ka rito para umiyak lang.
Marami na akong problema. Huwag mo nang dagdagan. Lucinda! Bitawan mo ako! Tama na! Manang, magmerienda muna kayo. Ano ba kasi talaga yung tinititigan nyo? Ano ba yung dapat yung sabihin sa akin, ha? Uy, sabihin nyo na. Ikaw na lang. Huwag naman ganyan, parang kinakabahan tuloy ako. Ano ba? Kasi diba, pagdating sa pagkakaibigan, kailangan nagsasabi ng totoo. May nasagap kasi kami ni Cardito na... Well, we just think you ought to know. Tungkol kay Nestor eh. Kalat na yan sa internet. Carlito, naloko nila ako. Mga manloloko sila.